Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Ito yung phase 1 na natapos na. At ang phase 2 naman dito sa may Intramuros ay malapit nang matapos. Ito na ngayon ang pinaka-latest na progress sa Pasig River Esplanade Project. Phase 2 dito sa may Intramuros. Magkakaroon na pala ito ng soft opening sa Independence Day, kaya naman tinatapos na ang ginagawa na bagong esplanade dito. Ang ganda pala ng bagong esplanade at iba yung design niya kumpara doon sa phase 1. Dito may structure na itinayo sa gitna at may hagdanan na pwedeng umakyat ang mga bibisita dito sa taas. Mala Intramuros naman ang design ng structure. May maliit na fountain area naman doon sa gitna. Patuloy ang pagpapaganda sa Pasig River. Ang Esplanade Project ay bahagi ito ng Pasig River Urban Development na pinondohan ng private sector. Magkakaroon pa ng iba't ibang mga project na itatayo along Pasig River at dito nga nagsimula ang phase 1 at phase 2 sa Maynila. Napakaganda na pala dito. Sa ngayon hayaan muna natin na tapusin ng mga workers ang last minute construction. Dito sa unahan nilagyan ng mataas na pader. Abangan pa natin kung magkakaroon ba ng access area dito sa gilid na ngayon ay napakaliit na lang.
Magkakaroon siguro ng access dyan kasi nga merong hagdanan dito paakyat sa Binondo Intramuros Bridge. Dito pala sa dulo ng Esplanade, pwede nang umakyat sa Binondo Intramuros Bridge. Yung Esplanade naman ay magiging diretsyo na papunta dito sa ilalim ng tulay. At ikukonek na yan sa Riverside Park sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Sa ngayon di pa tayo pwedeng makadaan dyan dahil ginagawa pa. So ang gagawin natin, iikot muna tayo dun sa kabila para makita natin kung connected na ba yung ilalim niyan papunta sa Riverside Park. Marami mga flags dito na inilagay ang Filipino-Chinese community para sa isinagawa nila na activity dito sa Maynila kamakailan lang. Ayun, tama nga ako guys, diretso na papunta dito sa ilalim ang bagong Esplanade. So mula sa Intramuros, pwede ka na maglakad, dire-diretso na hanggang doon papunta sa May Loton. Dito sa dulo ng Esplanade, marami mga pailaw. Sa ngayon makikita na natin na ibang-iba ang disenyo ng Esplanade sa Phase 1 na nandun sa likod ng Manila Central Post Office. Akala ko magiging parehas lang ang design ng dalawang Esplanade, pero magkaiba pala. Kapag nandito ka pala sa taas ng Binondo Intramuros Bridge, hindi ka pwedeng tumawid doon sa kabila. Kailangan mo pang bumaba doon sa ilalim at umakyat doon sa kabilang side. Mahaba din pala itong bagong Esplanade sa May Intramuros, pero mabilis lang siyang natapos.
Medyo napabayaan na itong Riverside Park dito sa Binondo area. Kapag dito ka dumaan sa Binondo Intramuros Bridge, walkable naman ang tulay na ito dahil may sariling pedestrian lane. Yun nga lang, medyo malayo ang lalakarin mo. Pwedeng dito mag-jogging. Tuloy-tuloy ang progress ng iba't ibang mga development dito sa Binondo area. Sabay-sabay na ginagawa ang mga bagong residential condominium. So ayun guys, mula dito sa Intramuros Riverside Park, connected na dito sa ilalim ng tulay ang bagong Pasig River Esplanade. Mas okay na rin yan kasi marami nang tumatambay dito sa ilalim ng tulay at naging mabaho na at mapanghi. Sa ngayon magiging malinis na dito dahil magiging daanan na yan papasok sa Esplanade. Abangan natin ang opening ng bagong Esplanade dito sa Intramuros. Sa susunod na araw na yan, babalik tayo dito at ipapakita natin ang bagong Esplanade. Sana dito din sa Intramuros along Pasig River magkaroon din ng bagong Riverside Project. Anong masasabi nyo sa Pasig River Urban Development Project? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.